Baguhan pa lamang si Mesha sa mundo ng media. Isa siyang TV reporter at tapat na nagsisilbi sa bayan. Halos araw-araw ay kumakalap siya ng mga bagong balitang may papahayag sa telebisyon. Mabuting tao ang dalaga at walang ibang hiling kundi ang maging isang award-winning media reporter. Kahit paman pressured na siya dahil sa kanilang boss. Ngunit sa kabila nooy, tuloy pa rin ang laban. Kailangan niyang kumayod para sa kanyang pangarap. Nasa tent lamang si Mesha noon habang inaayos ang sarili nang pasukin siya ng kanyang boss na nakapamewang. Ay, good morning po sir. Iiri na po ba ako ngayon? Malapit na po akong matapos sa pag-aayos. Panimula niya. Oh no, hindi muna. Ang ibang reporters na muna ang iiri ngayon dahil solid ang mga balitang nakalap nila. Pero sir, sayang naman po ang effort ko. Wala akong pakialam sa effort mo, Mesha. Nandito ako para sabihin sa iyong aalis ka ngayon at pupunta ka sa pa-red carpet ni Nicholas Ford. Ha? Nicholas Ford? Hindi ba't siya ang sikat na artista sa henerasyon 2, sir? Exactly. At iyon ang ibibigay mong output sa akin. Gusto kong interviewin mo siya and that's your big break. Po? You heard me, Mesha. Dalawang options lang tayo dito. Diba gusto mo ring magkaroon ng own TV show on air? Now, kapag ma-interview mo si Nicholas Ford, I will give it to you. Kapag hindi naman, huwag ka nang umasa na tatanggapin ko pa ang mga balitang ibibigay mo sa akin. Pero sir, mukhang malabo naman po yata yan. Mailap na tao si Nicholas at hindi siya masyadong nagpapa-interview. Kaya nga, gawin mo ng paraan, diba? Buba ka ba o sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Gagawin mo ba o hindi? Dahil kung hindi, ibibigay ko na lang to sa iba. Ay, opo sir, gagawin po. Ayun naman pala eh. Gagawin mo naman pala, ang dami mo pang kuda. Okay, sige na. Umayos ka na dyan at isama mo na rin ang cameraman natin. Be sure na ikaw ang unang maka-interview kay Nicholas dahil malaking impact ito sa pangalan ng kumpanya. Okay, I will do my very best, sir. Aasahan ko yan ha. Huwag puro salita, gawin mo talaga. Okay, good luck. Huling wika nito saka tuluyan na ngang iniwan si Mesha. Nang makaalis na ang boss, ay saka pa lamang din nagbuga ng isang napakalalim na hininga si Mesha. Napasapo niya rin ang sariling ulo dahil hindi niya alam kung paano niya didiskartihan si Nicholas. Alam niya kasing mailap iyon kahit pa sikat na. Bigo nga halos ang mga reporters sa iba't ibang TV channels dahil ayaw nga nitong nagpa-interview kahit saglit man lang. Matayog ang pangarap ni Mesha na maging award-winning TV reporter at magkaroon ng own TV show pero mukhang lalabo ang lahat ng iyon dahil lang kay Nicholas. Ah, my dear Lord, please help me. Ano ba ang gagawin kong way para ma-interview ko si Nicholas Ford? Bulong niya sa sarili habang mariing hinagod ang sariling ulo. Pagkatapos nooy, dali-dali naman siyang tumayo at nilagay sa iisang lagayan ang mga kinakailangan niyang gamit saka umalis kasama ang isa nilang cameraman. Pagdating sa venue ay kitang-kita pa niya ang daming tao na halatang naghihintay sa pagdating ni Nicholas. May mga reporters din doon sa iba't ibang channel na nagbabasakaling na ma-interview nga ang sikat na binata. Huminga naman muli siya ng pagkalalim-lalim saka pumwesto na rin kasama ang mga kapwa niya reporters. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na nga si Nicholas sakay-sakay sa isang itim na kotse. At tulad nga ng inaasahan, paglabas pa lamang nito'y halos magkagulo na ang iba't ibang media. Paunahan sa pagkuha ng litrato at paunahan sa pagtatanong pero wala. Dire-diretso lang ang binata sa paglalakad
na parabang walang naririnig o nakikita. Humihinto lamang ito kapag nagpapakuha ng litrato. Ang nakatayong si Mesha naman ay halos hindi na gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung bakit, tila ba nastatwa siya saglit nang sandaling nakita niya na sa personal ang idolo ng masa. Kung gaano kasi ito kagwapo sa telebisyon ay triple iyon sa personal. Sobrang lakas din ng dating, kaya hindi na rin nagtataka pa si Mesha kung bakit halos mabaliw ang mga kababaihan sa kanya. Mesha, hindi ba tayo lalapit doon? Untag sa kanya ng cameraman. Oh, hindi ko rin alam kuya eh. Nauutal niyang sagot. Naku, baka pagalitan ka na naman ni boss dahil hindi natin nakuhanan si Sir Nicolas. Huwag mo na lang sabihin ha. Basta ako na ang bahalang magpalusot. Useless naman din kasi eh. Kung lalapit tayo dahil maski ang ibang reporters hindi rin nakahanap ng paraan para matanong si Nicolas. Paano na po yan ma'am? Huwag kang mag-alala kuya. Ako na ang bahala. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan para sulo kong makausap si Nicolas. Pwede po ba yun ma'am? Oh yeah, oo naman. Pero hindi ko lang alam kung paano. Okay, sige na po manong. Babalik ka na po doon. Hindi na muna ako magpapakita kay boss dahil alam ko namang sermon lang ang aabutin ko sa kanya. Naku, mas lalo yung magagalit ma'am kapag hindi ka nagpakita. Hayaan mo na. Sige na po kuya. At iyon na nga ang ginawa ng cameraman habang si Mesha naman ay hindi pa rin umalis sa kanyang kinatatayuan. Tahimik niya pa rin pinagmamasdan ang nakatayong si Nicolas na nooy papunta na sa backstage. Dahil dooy umalis sa gawing iyon ang dalaga, nabagsak ang dalawang balikat. Hindi na muna siya dumiretso sa bahay at kanina pa rin ring ng ring ang kanyang cellphone. Alam niyang ang boss niya ang tumatawag kaya hindi niya na iyon sinagot. Baka kasi hindi siya makapagtimpi at maging dahilan pa iyon para mawalan siya ng trabaho. Nagdaan pa ang mga araw ay hindi na muna pumasok sa trabaho si Mesha. Ni pagkalap ng mga sariwang balita ay hindi na niya nagawa. Alam niya kasing hindi iyon papansinin ng boss niya dahil inis na ito. Kaya tumambay na lamang ang dalaga sa kanyang apartment hanggang suot niya rin ang kanyang earpod para mag-jogging ng hapon habang nagja-jogging. Inaamin niyang na-miss niya ang ganoong routine sa araw-araw sa kadahilan ng hindi niya na iyon nagagawa nang maging isa siyang ganap na reporter. Pagkatapos niyang mag-ayos ay isinarado niya muna ang lahat ng bintana at pintuan sa kanyang apartment. Saka pa sinimulan ang pagtakbo. At tulad ng nakasanayan, sa kabilang daanan siya nagtungo dahil tahimik doon at presko din ang hangin. Habang nasa kalagitnaan ng pagtakbo ay ganoon na lamang ang pamimilit niya nang bigla siyang matapilok. Halos mangiyak-ngiyak na siya sa sakit ng kanyang paa. Ang nakakalungkot pa noon ay may dala siyang cellphone pero walang signal. Wala din siyang mahinga ng tulong dahil walang bahay doon at wala siyang ibang taong nakikita. Sa kabilang banda naman, dire-diretso at dahan-dahan lang sa kanyang pagtakbo si Nicolas nang makita niya ang isang dalaga sa di kalayuan. Nakaupo ito at sa tingin niya'y nagpapahinga lang. Winalang bahala niya na lamang iyon at medyo dumistansya lang ng kaunti saka nagpatuloy sa pagtakbo. Ngunit nang malampasan niya na ang nakaupong dalaga ay doon niya na narinig ang mahihinang hikbi nito. Dooy huminto siya saglit at muling binalikan ng tingin ang dalaga. Sa kaniya pa napagtanto na dahan-dahan pala nitong hinahagod ang kanyang paa na animoy sobrang sakit. Doon na siya bumalik at sa walang ano-ano'y
Agad na hinawakan ang paa ni Mesha at minasahe. Ang nakaupong dalaga naman ay agad nanlaki ang dalawang mata dahil sa gulat at mas lalo pa nga siyang nagulat nang makita niyang si Nicholas Ford ang nasa kanyang harapan habang himas-himas nito ang kanyang paa. Oh, wait, Nicholas Ford? Nauutal niyang wika. Huwag ka nang magulat dyan at huwag ka na ring malikot dahil seryoso ako sa ginagawa ko. Sagot naman ng binata na hindi man lang tinapunan ng tingin si Mesha. Oh my, totoo ba talaga to? Nakita na kita ng malapitan? Pagkasabi nooy, doon na nga siya tinitigan ni Nicholas sa mata. Para namang matutunaw si Mesha sa mga oras na iyon dahil sa sobrang gwapo ng kaharap niya. What's with me ba? Bakit parang big deal sa inyo na makita ko? Aware ka naman siguro na sikat kang artista, right? Yeah, pero what now? Nicholas, lahat ng tao inudulo ka. Yeah, because of my acting skills. Pero sasabihin ko sa'yo, boring akong tao. By the way, malayo pa tayo sa mga tindahan dito at hindi natin malalagyan ng bandage itong paa mo. Oh no, it's okay. Ako nang bahala. Magdahan-dahan na lang ako sa paglalakad hanggang sa makabalik ako sa apartment ko. Sure ka bang kaya mo? Baka kasi mamaga yan. Oh, okay lang. Huwag kang mag-alala. I refuse. Sumakay ka na lang dito sa likuran ko at hihahatid na kita pa uwi. Huh? Naku, wag na Nicholas. Kaya ko naman eh. Hindi mo nga kaya. No, kaya ko. Promise. Okay, sabi mo eh. At doon na nga sinubukan ni Mesha na tumayo. Kumaway pa siya sa nakatayong binata, saka dahan-dahang naglakad. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay natapilok siyang muli. Doon na natawa si Nicholas ng bahagya, saka lumapit sa dalaga at muli nitong inalok ang kanyang likuran. Okay, sige na, sumakay ka na para mapadali tayo. Huh? Oh my gosh, nakakahiya. Hindi ka gagaling niyang hiya-hiya mo. Ako lang to. Isipin mo na lang isa akong estrangherong lalaki na handang tumulong sa iyo. Huwag mong isipin na isa akong artista. Napangiti naman ng bahagya si Mesha, saka sinunod na ang gusto ni Nicholas. Hindi naman makapaniwala ang dalaga dahil kung ang iba'y pinapangarap na mahawakan lang ang damit ng binata. Heto siya at karga-karga pa ni Nicholas. Bukod doon, amoy na amoy niya rin ang pabango nito na mas lalong nagpagwapo sa kanya. Nicholas? Pagbasag niya sa katahimikan. Gusto ko lang sanang itanong kung bakit ayaw mong magpa-interview. I hate interviews and I hate seeing myself on Philippine TV na sinasagot ang mga nonsense na questions. Pero bakit? Makakatulong yun para mas sumikat ka pa at para na rin mas makilala ka ng ibang tao. And you think lahat ng artista honest ang sinasagot nila sa mga interviews nila? Kapag ba sinabi kong boring akong tao at napilitan lang akong mag-artista, ay matutuwa sila sa mga sagot ko? I guess na. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Reporter ako. Oh, bakit hindi ko ever nakikita ang mukha mo kasamang ibang reporters na nagsisiksikan? Para kasing useless eh. Ganoon din naman. Hindi ka rin naman nagpapa-interview. Kaya what's the point? Baguhan ka lang ba sa field mo? Oo. Kaya nga mainit ang dugo ng boss ko sa akin eh. Dahil hindi daw magaganda ang mga balitang nasasagap ko. You know, noong may pa-red carpet sa'yo, sabi niya, gawan ko daw ng paraan para ma-interview ka. Dahil big break ko daw yun. Kaya lang hindi ko nagawa eh. Kaya ayun, tawag ng tawag sa akin. Hindi ko naman sinasagot dahil alam kong matinding sermon ang aabutin ko. Baka nga wala na akong babalik ang trabaho nito eh.
Hindi naman umimik si Nicolas at nagpatuloy lang sa paglalakad, karga-karga si Mesha. Hindi naman din muling nagsalita ang dalaga dahil nahihiya na rin siya. Tahimik lang ang dalawa hanggang sa makarating na nga sila sa apartment ni Mesha. Sinuot naman muna ni Nicolas ang dala-dala niyang mask dahil marami ng tao doon. Mahirap na at baka may makakita pa sa kanya. Okay na ako dito, Nicolas. Marami na rin kasing tao malapit sa apartment ko at baka makilala kanila. Wika ng dalaga. Here we go, nagmamatigas ka na naman. Ilang hakbang na lang naman tayo, right? Kaya no worries. At wala na ngang nagawa pa si Mesha kundi ang sumunod. Totoo naman din kasing hindi niya kayang maglakad sa ngayon dahil sobrang sakit ng paa niya. Pagdating ay hiningi naman agad ni Nicolas ang susi kay Mesha, saka binuksan ang pintuan at pumasok. Doon pinaupo niya lang ang dalaga sa maliit nitong sofa. Saka dumiretso sa kusina upang kumuha ng yelo at palanggana. Doon niya nilagay ang paa ng dalaga at dahan-dahang minamasahe. Alam mo ba ang ginagawa mo? Of course, madalas tong ginagawa ni Yaya Suling sa akin nung hindi pa ako artista. Kaya garantisado. Effective to, no? Pero mas okay kung ipa-check up mo rin yan sa doktor at ipa-x-ray para malaman natin kung may nabali bang buto. Salamat ha. Huwag kang mag-alala. Hindi to makakarating sa media. Well, thank you. So, paano? Itutuloy ko na ang pagja-jogging ko, okay? And please, huwag ka na munang magmatigas dahil hindi mo pa kaya. Nakangiti pang wika ni Nicolas, saka iniwan na nga ng tuluyan si Mesha. Nang makaalis na ang binata, ay doon na nga napasigaw ng pagkalakas-lakas ang dalaga. Ang totoo'y kanina niya pa gustong sumigaw dahil sa matinding kilig. Wala na ang presensya ni Nicolas sa kanyang tabi pero nananatili pa rin ang amoy nito na parang minamagnet siya. Kaya naman hanggang sa pagtulog ay nakangiti pa rin siya. Kinabukasan, at dahil hindi pa masyadong magaling ang paa ni Mesha, ay ginawa niya munang pangalalay ang bawat hakbang niya ang lumang tungkod na naroon. Gustuhin niya mang pumunta sa ospital pero hindi niya pa talaga kaya, kaya tinulungan niya na lamang ang sarili. Habang nakaupo at nanunood ng telebisyon, ay natigil naman ang dalaga nang makarinig siya ng katok mula sa labas ng kanyang apartment. Mabuti na lamang at hindi masyadong malayo ang pintuan sa kinauupuan niya, kaya dahan-dahan na siyang tumayo at tinungo ang pinto. Pagbukas niya ay ganoon na lamang din ang gulat niya nang makita ang isang medyo di katandaang babae at kung hindi siya nagkakamali, isa itong doktor dahil sa suot-suot nitong uniforme. Hi, magandang tanghali po ma'am. Sino po ba ang sadya natin? Tanong niya pa dito. Ikaw ba si Mesha Marced? Yes, ako nga po. Bakit? Pinadala ako ni Nicolas dito to check on you. Napatingnan mo na ba iyang paa mo? Hindi pa po. Oh, okay. Sinabi rin sa akin ni Nicolas na baka hindi mo pa daw kayang bumiyahe, kaya ako na ang nagpunta dito. Can I come in? Oh yeah, upo ma'am. I mean, Doc, pasensya na po kayo sa bahay ko ha, at medyo hindi pa po ayos. Hindi ko naman po kasi alam na may bisita pala ako ngayon. Oh, it's okay. Wala ka bang kasama dito sa bahay? Wala po. Taga-probinsya po kasi ako at nandoon po ang pamilya ko. I see. May mga kaunting katanungan lang ako ha. And after that, iche-check ko na ang paa mo. Good thing at hindi na magato. Yeah, hindi naman po doktora. At iyon na nga ang ginawa ng dalawa.
Kapag may tanong ang doktora ay sinasagot naman din ni Mesha. Hanggang sa umabot na nga sila sa katanungang hindi lubos aakalain ng dalaga. So, ilang months and years na kayong makakilala ng pamangkin ko? Po? Kahapon lang po, Doc. At hindi na nga natuloy pa ni Mesha ang ibig na sasabihin dahil pinutol na ng doktora ang kanyang pagsasalita. Naikwento na nga niya yan sa akin. Sinasiguro ko lang dahil baka nagsisinungaling lang yun. Well, hindi naman talaga ako pumapayag na ako ang pumupunta sa bahay ng pasyente. Pero dahil na-curious ako sa request ni Nicolas, kaya umuuna ako. Now tell me, do you like him? Diretsa nitong tanong. Hindi naman agad nakaimik si Mesha dahil sa gulat, kaya doon na muling nagsalita ang doktora. Mahirap ba ang tanong ko, Iha? Hindi naman po, Doc. Nabigla lang po ako. Really? So, what's your answer now? Medyo po. Oo, maybe. Lahat naman po siguro pwedeng magkagusto sa pamangkin mo. In short, you like him. Don't worry, Iha, at dumaan din ako sa ganyang stage. In denial stage. Tukso pa nito. Okay, so may dala akong kotse dyan at kailangan mong sumama sa akin papunta sa hospital. Kahit hindi na mamagai ang paa mo, kailangan pa rin nating matingnan kung wala bang bali yan. Nahihirapan ka pa rin ba sa paglalakad? I can call my driver to assist you. Okay na po ako, doktora. Kaya lang po, pwede po bang sa ibang araw na lang? Hindi pa po kasi ako nakakapag-withdraw at kulang po ang perang nandito sa akin. Don't worry, it's free. Free po? Yup, gusto pa nga sana ni Nicolas na bayaran ako, pero sinabi kong libre na dahil gusto din kitang makilala. Ako po? You know what, Iha? First time pa lang kasi ni Nicolas na mag-request sa akin at babae pa ang involved. Gusto kong isipin na kasalanan niya kung bakit hirap kang maglakad ngayon. Pero hindi Kaya I know there's something about you na feel ni Nikoy na special ka. Kinikilig na wika ng ginang na sinabayan pa ng kindat. Pulang-pula naman ang dalawang pisngi ni Mesha ng mga sandaling iyon, kaya agad niyang iniwas ang kanyang tingin pero nahuli pa rin siya nito. Pagkatapos nooy, dahan-dahan naman silang nagtungo sa kotse ng doktora, saka gumayak na. Pagdating ay ineksamin agad ng doktora ang paa ng dalaga at wala namang bali iyon. Pag-uwi ay ipinahatid pa ng doktora ang dalaga sa kanyang driver. Kahit nasa bahay na si Mesha ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang matinding kilig. Hindi niya kasi akalain na malalaman ni Nicolas ang kanyang pangalan kahit hindi niya na nagawang magpakilala dito kahapon. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang makita niyang ang boss niya ang tumatawag, ay huminga na lamang siya ng malalim, saka sinagot ang linya. Yes, sir. Panimula niya. Nasaan ka ngayon? I heard may bali daw ang paa mo. Kumunot naman ang noo ng dalaga dahil kahit ni Isay, wala siyang napagsabihan ng kanyang sitwasyon. Saan niyo naman po narinig ang balitang yan, sir? Gaga ka. Buksan mo nga ang social media account mo, Mesha. Kalat na kalat sa buong internet ang picture niyo ni Nicolas Ford habang kinakarga ka niya. Nakunan pa nga ng litrato ang pagpasok niya sa apartment mo At ngayon, ang tita niya naman ang nagpunta dyan para dalhin ka sa hospital. What? Ang bilis namang kumalat ng fake news. Sabi niya na lang dito. Oy, Mesha, huwag mo akong pinagluluko ha. Hindi fake news dahil ang daming pabarazzi ngayon. Now tell me, anong meron sa inyo ni Nicolas Ford? Wala po. Kung ano man po ang nakikita niyo sa internet, lahat yun di totoo. At hindi na nga natuloy pa ni Mesha ang ibig na sasabihin
nang marinig niya ang sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang apartment. Teka lang po, at may bisita po yata ako. Wika niya dito sabay lapit sa pinto at binuksan. Dooy, ganoon na lamang ang panlalaki ng dalawa niyang mata nang makita ang napakagwapong si Nicholas Ford na nooy nasa kanyang harapan. Tumagal sila sa ganoong senaryo ng ilang minuto hanggang sa bumalik na nga sa ulirat si Mesha nang magsalita na ang binata. Would you mind if I come in? Ang dami na kasing taong nakatingin eh. Pagkasabi nooy, doon pa lamang din napagtanto ni Mesha na halos lahat ng kapitbahay niya ay kinukunan na sila ng litrato. Kaya sa taranta ay dali-dali niyang hinila papasok si Nicholas at doon na nga siya nawala ng balanse at aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Nagtagal ang halikang iyon ng ilang segundo at si Nicholas na ang unang nagbitaw kasabay ang isang mapangakit na ngiti. Sorry, mabigat ba ako for you? Umalis ka nga. Irap naman ang dalaga kahit ang totoo'y kilig na siya. First kiss niya iyon at hindi niya aakalaing si Nicholas pa ang magiging unang halik niya. Napukaw naman ang kanilang atensyon nang marinig nilang pareho ang boses ng boss ni Mesha sa kabilang linya. Napatayo naman sila agad at nasapo pa ng dalaga ang kanyang ulo dahil hindi niya pala napatay ang linya. Sir? Utal-utal niyang sambit. Who's that? I heard Nicholas' voice. Is he there? Wala po. Baka pusa lang po ang narinig mo. Don't fool me, Mesha. Hindi pusa yun. Is he there? This is your chance. Pwede mo na siyang ma-interview. Wala po talaga. Pasensya na po. Okay, bye. Nagmamadaling usal ng dalaga, saka pinatay na nga ang linya. Sino yun? Untag naman ni Nicholas sa kanya. Boss ko. Narinig niya daw kasi ang boses mo and he wants me to interview you. Well, teka nga, bakit ka ba nandito? Kalat na kasi sa internet ang picture natin together and they're all asking if sino ka daw. My co-artist, my tita, even my parents and friends, they're all asking. Tapos? Kaya naisipan ko na isama ka for a vacation. Huh? Vacation? Ano? Magtago na muna tayo dahil mainit pa tayo sa mga tao ngayon. Tsaka diba, sabi mo big break mo ang makapanayam ako? I'll give it to you. Magpapa-interview ako at ikaw lang ang papayagan ko. Oh no, huwag mo na akong isama. Oh no, isasama kita dahil kasalanan mo kung bakit pinagpipiyastahan tayo ng mga tao ngayon. So, whether you like it or you like it, wala kang choice. Well, mukhang wala talaga akong choice dahil sa option mo pa lang, panalo ka na. Now, kailan mo ba balak umalis? Sa makalawa? Sa isang linggo? O sa katapusan? Wala sa choices. Gusto ko ngayon na. What? Ngayon na? Nicholas naman, hirap na hirap pa akong maglakad. Bakit? Sinabi ko bang maglalakad ka? Bubuhatin kita. Itatanan mo na kita. Gets? Now, no need to pack your things dahil bibili tayo ng bago doon. Let's go. At hindi na nga nagpapigil pa si Nicholas at dali-dali na niyang kinarga si Mesha at isinakay sa kanyang kotse. Siya na rin ang naglock ng apartment ng dalaga at gumayak na nga. Hanggang nasa biyahe pa, panay sulyap lamang siya sa dalaga. Ganoon rin naman ang ginagawa ni Mesha, kaya nagtatawanan na lamang sila. Hanggang sa makarating na nga sila sa bahay bakasyonan ni Nicholas na siya lamang ang may alam
at karga-karga niya pa rin ang dalaga. Nicholas, baka mabigat na ako ha? Tutol naman ni Mesha. Well, sasanayan ko na ang sarili ko dahil kapag naikasal na tayo, araw-araw na kitang kakargahin. Hindi naman nakaimik si Mesha sa naging tugo nito. Just a joke. Of course, I'm kidding. Ligaw muna, right? Muli pa nitong sambit na siyang ikinapula ng pisngi ng dalaga. Tahimik lang ang buong lugar at napakapresko pa ng hangin. Kahit magkaiba sila ng kwarto ay pinupuntahan pa rin ni Nicholas si Mesha para masahiin ang paa. Hanggang sa lumipas pa nga ang 1 at 2 linggo ay mas napalapit na nga ang dalawa sa isa't isa. Ni hindi na nga nila nahahawakan ang mga gadgets nila dahil walang ka-signal-signal doon. Gumaling na din ng tuluyan ang paa ni Mesha kaya kahit hindi na kailangan ni Nicholas na kargahin siya ay ginagawa pa rin ito. Hanggang sa umabot na nga sila ng 1 buwan na walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas at doon na rin nila napagpasyahang umuwi. Pero bago pa man noon ay ibinigay muna niya ang isang maliit na flash drive sa dalaga at sinabing hindi na nito kailangang mag-interview dahil nandoon na ang lahat ng sagot sa katanungan niya. At dahil may tiwala naman din si Mesha dito kaya hindi niya na ito chinek. Pagbalik naman sa Maynila ay bumalik na agad si Mesha sa trabaho na parang wala lang nangyari. Aba, at nandito na ang magaling na babae. Do you think tatanggapin pa kita dito ha, Mesha? Sorry po, pero my goodness po ako. Nagpa-interview na po si Nicholas Ford. Nasa flash drive na iyan ang lahat. Hindi ko na kailangan yan at hindi na rin kita kailangan. Umalis ka na dito. At dahil dooy, umuwi nga ng bagsak ang 2 balikat ni Mesha. Pag-uwi sa apartment ay nahiga naman siya agad at kasabay noon ay ang pagtunog ng kanyang cellphone. Kahit hindi niya kilala kung sino ang tumatawag pero sinagot niya pa rin iyon. Hello? Who's this? Hi, it's me, Nicholas. Nanunood ka ba ng TV now? Wala. Bakit? Okay, manood ka. Urgent. Sa kuryosidad naman ay dali-daling binuksan ni Mesha ang telebisyon at dooy nakita niya si Nicholas na ini-interview ng isang reporter. Noong unay, wala namang kaganapan pero ganoon na lang ang gulat ni Mesha nang sa huli ay sinabi nga ni Nicholas sa TV na siya ang nagpapatibok ng puso nito at tinanong pa siya kung pwede niya ba siyang maging nobyo. Sa madaling salita, nanligaw si Nicholas sa pamamagitan ng isang interview. Okay, you saw it? Muling wika ng binata sa kabilang linya. Oh my gosh, Nicholas, nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Proud na proud nga ako sa iyo eh. So, paano? Pwede ba kitang ligawan? Hindi naman agad nakaimik ang dalaga. Gusto niyang tumili ng sobrang lakas pero mabuti na lamang din at napigilan niya iyon at nasagot pa si Nicholas ng oo. Sa isip niya ay magpapakipot pa ba siya? Isang Nicholas Ford na yan. Magmula din nooy, nagkahanap muli ng trabaho si Mesha at nabigyan din agad ng big break. Kasabay nooy, naging sila na rin officially ni Nicholas. Minsay, dinadalaw siya nito sa taping at minsan din ay giniguest niya ito sa kanyang show. Nagtagal ng 1 taon ang kanilang relasyon at saktong pagtungtong ng 2 taon ay nag-propose na nga si Nicholas sa dalaga. Tumigil na din ito sa pag-aartista at mas piniling magnegosyo na lamang bilang iyon naman talaga ang gusto niya simula't simula pa lang.
At kahit kasal na nga sila'y, para pa ring lumilipad si Mesha sa alapaap dahil si Nicolas ang kanyang first crush, first love, first kiss, at lahat ng first ay naalay niya sa kanyang asawa. The end. Oh my kulay, ang ganda ng story nila. Ang kilig kaya, kung maangkin mo ang puso ng isang sikat na artista. Oh my goodness, sa lahat ng babae, ikaw pa? Sana all. Oh, by the way, before I forget, maraming nagsabi sa akin na may mga nag-storytelling daw na nangunguha ng story plot dito sa Kulay TV. Kaya lang, iniba nila ang settings and they rearrange the story para hindi mahalata. Please, tulungan niyo ako. I need your help. Pag may manotice kayo na the same sa story plot natin, paki-comment na lang doon sa video nila, okay? Nakakawalang gana talaga pag, may malaman mong may nangunguha ng story plot. Pinaghihirapan namin to. And then, those people out there, mangunguha lang ng story ideas dito sa Kulay TV. Ay naku. So, I need your help. Paki-comment na lang doon sa story nila na hindi manggagaya. They need to make their own story ideas. Okay, if you enjoy, please like and comment. As always, thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMiniman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.